ang Islamikong kahulugan ng tayammum, ang tayammum, okay, ito sabi niya yung pagpunas mo ng mukha mo at dalawang kamay, okay, ala wajhin makhsus, okay, sa bagay na yung itinuro sa atin, di ba? Makhsus lang, ibig sabihin special lang doon, ginagawa sa tayammum, ta'abbudan, at ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ano ba ang batas nito sa Islam? Yung tayammum. Ang tayammum, ito yung kapalit ng tubig kung walang tubig. Okay? Ano ba ang batas nito sa Islam? Ito ay pinapahintulutan sa Islam at pinapahintulutan ito sa Islam kapag nawalan ng tubig. Wa huwa rukhsatun min Allah li'ibadi. At ito ay rukhsa, permission, kapahintulutan sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin. At ito ay kabilang sa kagandahan ng Islam o itinuro relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Okay, sabi ng Allah, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, kung hindi kayo nakahanap ng tubig, فَتَيَمَّمُوا, magtayammum kayo ng malinis. Malinis na lupa o anuman. Okay, buhangin man yan. Okay? At punasan ninyo ang inyong mga mukha at inyong mga kamay. Okay. Okay. So ano naman ang mga kondisyon? So siyempre kailangan meron itong mga kondisyon bago pahintulutan. Ibig sabihin bago pahintulutan sa iyo na magtayammum ay merong mga kondisyon. Hindi ito ibig sabihin na kahit may tubig ganyan, magtatayammum ka. Okay, merong mga kondisyon siyempre. At meron ding mga taong mga exempted sa paggamit nito. Okay? Sa paggamit ng tubig, I mean. So, pinapahintulutan ang pagtatayammum sa oras na hindi mo kayang gumamit ng tubig. Okay? O kaya walang tubig, o kaya ikaw ay nangangamba sa iyong sarili na baka madagdagan yung pinsala, o kaya mas lalala halimbawa yung sakit mo kung gagamit ka ng tubig. Okay? Dito sa hadith ni Imran bin Husayn, "Alayka bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfik." Okay, sabi niya, okay na sa'yo, nararapat sa'yo na gumamit na lang ng buhangin o lupa na malinis dahil iyon ay sapat na sa iyo. Okay. Unang-unang kondisyon, okay, kabilang sa mga kondisyon ay ang niyya. Okay? Kapareho din ng sa wudu na gamit ng tubig. Ang niyya. So, kailangan natin magniya, di ba? Lahat nga, innamal a'malu bin niyat. Lahat ng gawain ay nakadepende lahat ng gantimpala lahat ng gawain nakadepende sa intensyon at depende sa intensyon na gagatimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-Islam. So, kailangan siyempre Muslim yung isang tao para pahintulutan sa kanya na gumamit ng tayammum. Ibig sabihin nun, kapag kuffar, non-Muslim, magtayammum, hindi pwede siyempre. Okay? Pangatlo, al-aql. So, kailangan, siyempre, hindi kulang-kulang. Ibig sabihin na sa tamang pag-iisip. Yes. Pang-apat at tamyiz. Ibig sabihin ng tamyiz ay alam niya na yung tama at mali. Okay? O kaya tinatawag na siyang umabot na siya sa wastong gulang. Panglima, ta'adhuru isti'malul ma'. Halimbawa, panglima ay hindi niya kayang gumamit ng tubig. Okay? Pang-anim,
ay yakun at tayammum biturabin tahurin ghairi najisin. So kailangan, sabi niya, yung gagamitin sa pagtatayammum na lupa ay malinis at hindi marumi. So ibig sabihin noon, kailangan hindi lang tayo saan kukuha halimbawa ng lupa para gamitin natin sa pagtatayammum. Okay? At siyempre, kabilang din doon yung halimbawa na wala ng tubig sa inyo. So, kailangan siyempre ginawa mo na yung lahat ng makakaya mo. Ibig sabihin nung naghanap ka na talaga, nag-effort ka na talaga, wala pa rin, parang siya, di ba? Nag-effort ka na, hinahanap mo na, nung ginawa mo na yung lahat ng kaya mong gawin, pero wala talagang tubig, pinapahintulutan na sa'yo gumamit ng lupa para sa pagtayammum. Okay? Katulad ng halimbawa, kung hindi kaya, halimbawa, may sakit halimbawa. Okay? May sakit yung isang tao, so pwede na siyang gumamit magtayammum na siya, pwede na siyang gumamit ng lupa pang Kasi, di ba, halimbawa, siyempre, merong mga advice ng mga doktor, halimbawa, sabi niya, kung ikaw ay maliligo, ay maaring madagdagan yung sakit mo. Di ba tayo minsan, kapag may sakit tayo, hindi tayo naliligo. Bakit? Kasi nga, madadagdagan yung lagnat natin, tataas yung lagnat natin. Okay? Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, merong isang sahabi na merong siyang sugat. Galing sila sa digmaan. Okay? May sugat siya sa ulo. Okay? Tapos, ang mga sahaba, siyempre ang alam nila, kapag ikaw ay junub, kailangan mong maligo. So, ang ginawa ng sahabi na yun, naligo siya. Ang nangyari ay namatay. So, yung bagay na yun nakaabot kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, qataltumuhu. Pinatay nyo siya. Pinatay nyo siya. Okay? So, hindi alam ng mga sahaba na pwede nang magtayammum. Okay? Pwede ka nang magtayammum kahit hindi ka na maligo. Pwede ka na magsala. Okay? At meron ding isang sahabi, kalimutan ko yung pangalan niya. Okay? Yung isang sahabi na siya ay najunub. Okay? So, ang ginawa niya, walang tubig. Anong ginawa niya? Sa may buhangin, sa may deserto. Nagligid-ligid, gano'n, parang pinaligo niya yung buhangin. Gulong-gulong gano'n. Kasi sabi niya, ang tubig, sabi niya, kailangan mong maligo kung mayroon. Ay, walang tubig. So, ang ginawa niya ay, ginamit niya yung buhangin o deserto para sa pampaligo sa kanya. Okay. Oo. Kasi yung sahabi na yun, tinanong, hindi siya nakasama sa jamaah, sa sala. Kalimutan ko yung pangalan ng sahabi na yun. One time, tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi siya nakasama? Sabi niya, junub ako, ya Rasulullah. Oo. Najunub ako, sabi niya, walang tubig. Ngayon, ang ginawa niya is nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na, pinanligo niya yung buhangin. Okay? Okay, pero tinuruan din siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapat na yung pag-udo sa tayammum. Okay? Baik. So, ano naman ba? Okay, dito tayo. Ano naman yung mga nakakasira sa tayammum? Okay, kung may nakakasira sa wudu sa tubig, ano naman sa tayammum? Okay? Unang-una, siyempre, unang-unang nakakasira sa tayammum ay hadath asgar, yung maliit na pangyayari. Halimbawa, yung ihi, dumi, paglabas ng hangin. Okay? So, kabilang yun siya doon. Pangalawa, kapag nagkaroon ng tubig. Pag nagkaroon ng tubig, halimbawa, nagsasala ka ganyan. Si Brother Yusuf. Halimbawa, sagsala na Maghrib, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi niya, may tubig na, narinig sa kapitbahay, may tubig na. So, anong gagawin niya, Brother Yusuf?
Tutuloy niya yan o? Hindi. Puputulin mo na yung sala mo. Puputulin mo na. Kasi may narinig ka may tubig na. O halimbawa, umulan, tayo na nagsasala ka. Siyempre may tubig na yun. At alam mo, meron kayong alulod, halimbawa. May alulod kayo sa bahay. Tapos may drum, malaki. Doon nakasahod. So, puputulin mo na yung sala mo. At ikaw ay, kasi nga di ba, dito kabilang wujudul ma. Kapag nagkaroon ng tubig, sira na yung wudu mo na yun. Ikaw habang nagsasala, sisira na yun. Okay? Yung mga sabi ng mga kapitbahay, may tubig na. Okay? Sira na yung wudu. Kahit na habang ikaw ay nasa loob ng sala, yes. Yes. Batal na yun yung ano mo. Pero halimbawa, hindi mo alam, halimbawa, walang nakapagbalita sa iyo, halimbawa, habang nasasala ka, yung pala ng karoon na. Huwag hindi mo na ulitin, insyaAllah. InsyaAllah, hindi mo na ulitin yun. As long as wala, hindi mo na rin. Pero sabi mo parang, narinig mo, ay parang wala yun. Parang nagbingi-bingi mo, wala yun. Tamad na ako magwudo, sabi mo. Hindi yun, udor. Okay? Yes. Hindi yung valid. Siyempre. Okay. Number 3, yung zawalul udur. Yung tinutukoy nito, number 3, kapag nawala na yung reason mo. Halimbawa, sabihin natin, may sakit ka, then parang bumalik yung lakas mo na, naging magaling ka na. Tapos ikaw may tayammum pa. Halimbawa, sabihin natin, nagsala ka ngayon ng nagsala ka ng zuhur. Then, pagdating ng asar, okay ka na. Kasi nakainom ka ng gamot, halimbawa. Ikaw ay nagtayammum. Hindi ka pa nabatal. Pero, kapag lumakas na yung katawan mo, nanumbalik na yung lakas mo, masisira na yung wudu mo. Kailangan mo na magwudu ng tubig. Nagets po yun? Okay. So, yun yung mga mubtilat. Yun yung mga nakakasira sa at-tayammum. So, ngayon dito tayo sa katangian ng tayammum. Paano ba ito gagawin? Paano gagawin? Okay. Anong gagawin natin? Yung kamay natin ganyan. Ilalapat natin sa buhangin sa lupa. Okay? Tapos, dalawang pwede natin gawin. Pwedeng ipagpag, pwedeng ihipan. Then, unang-una, anong gagawin? Turn na yun, ang ating mukha. Haplos sa ating mukha. Pagtapos, sa ating kamay. Paano sa kamay? Kanan. Kanan muna, bago. Sa taas. Sa likod ng palad natin. Dito sa likod ng kamay natin. Ganyan. Okay, hanggang dito. Hindi na hanggang dito, ha? Hindi na yun. Delikado yung pag magmumug ka pa, tapos dito. Di ba?